Nagbabalik po ang Vox Populi at ngayon ipapakilala na natin ang malupit nating guest. Walang iba kung hindi si dating Congressman Mike Defensor. Magandang araw po sa inyo, Congressman Mike. Yes, Banat Bay, magandang araw sa inyo, sa lahat po ng mga kasama natin sa Vox Populi. Isang karangalan na nandito ako ngayon and kanina lang, binabanggit ko, pinapanood kita nagmumura ka dun sa post mo. At syempre, higit sa lahat, sabi mo, di ba Banat, dati, pagka nagsasalta si Sir Jack, lumalapit ako ngayon, kaharap ko na. Alam mo na. Hindi ka nakaganon, Kumal na. Hindi ka nakaganon, ha? Nakaganon ka ba? Ang tanong, pareho lang ba o may pinakaiba? Mas malala ka na naman. Mas maganda lalaki si Sir Jack sa personal. Yan. Grabe. Pero in fairness si Kong Mike hindi ko kakalain ganito, mukhang bata pala sa personal. No? Ayan, mas mukha pa matanda ko. Kinulaan mo ako. Para pa naman Nagbabanatan. Boss, pasensya na, nagganito lang ako kasi pag pinapanood ko kayo, medyo relax Kaya sabi ko, babagay ako sa Vox Populi gang. Okay lang, bastos din kami, Kong Mike. Ito na, pag-usapan na natin. Una sa lahat, alam naman natin na itong nakaraan lang, meron pong parang press con ang mga Marines. At itong ang pangyayari na ito, talagang medyo isa sa mga laging binabanatan nila na kesyo nasa likod daw, kesyo nag-aalaga daw, ay walang iba kung hindi si Kong Mike. Alamin na natin, Kong Mike, anong bagong update dito sa ating mga Marines na ito na wag na natin tawagin Marines. Baka sabihin na naman ng iba, mga security aid ni dating Congressman Zaldico. Yes, well, Banat, tama yung binanggit mo kasi yung kailan lang nagkaroon ng press conference na naman sila. Na sila na lang para humalik po sila sa media, sa mga vloggers, sa lahat, no, para magsalita kung ano yung detalye ng mga binanggit nila ng joint affidavit. Pero balikan ko yung binanggit mo nung una, sabi nila, di ba, si Mike ang may alam dyan. Wala akong kaalam-alam sa ginawa nilang affidavit. Pero nung nalaman ko na may ganitong lalabas, sabi ko kagad kay Tony Levy, tutulong ako sa inyo. Ayokong mangyari yung nangyari kay Sergeant Gutesa. Kasi Sergeant Gutesa, paglabas, sabi niya nung una, di ba, kasama niya yung grupo niya, tapos later on, illegally detained. Alam mo, Banat, mga kasama, may ebidensya ako ng pangigipit kay Sergeant Gutesa. Pero hindi ko kailangang ilabas ngayon yan. Okay. At meron akong pinanghahawakan. Kaya nga sabi ko, gusto ko bago mangyari yung paglabas ng ating mga kasundaluhan, yung mga Marines, no, mga sundalo, medyo maayos, mas organisado. Protektado yung pamilya, kailangan ayusin na walang mapahamak. At syempre, yung mga tao mismo. Nung Tuesday, kailan ba Tuesday ba nung isang araw, nagkaroon sila ng parang with the vloggers. In fact, ang gusto talaga nila sa show ninyo na magkaroon ng ganito, pag-uusap. Mga 10:45, kasi nauna mga 8 o'clock, biglang tinawag ako nung isa. Yung dalawa yung parang leader nila dyan pagkasama si Sergeant Tube, sabi niya, "Sir, kailangan natin mag-pull out." Sabi ko, bakit? Sabi niya, "Sir, napapaligiran na tayo." Sa Valle Verde Country Club to. Sabi ko, "Sarge, meron pa kayong isa pang with the mainstream media." Sabi ko, "Kaya ba natin kahit sandali para wag naman nakakaya?" Sabi niya, "Sir, kaya ba ng mga 10 minutes?" Sabi ko, "Palagay ko mga 15." Sabi niya, "Sige ho." So, dumikit sila doon sa bintana, nag-uusap sila, sumisilip, tas bumalik. So, okay. Nagkaroon ng press call, bigla kami lumabas. Paglabas namin, nakita namin, 3 dun sa pinagdaanan namin, may mga radyo. Nagraradyo. Doon sa kabilang kalye, may mga nagraradyo. Tapos, pag andar namin, may 2 motor na sumunod. Anyway, magagaling naman to sila. Alam nila kung paano yung escape route. Na plano na, bago pa lang pumunta doon. Pagkatapos noon, yun nga, naka-safety na namin sila. Bumalik ako doon sa Valle Verde, kinausap ko yung mga tao. Pagpunta ko ng opisina, sinundan din pala yung team. Ginento sa akin na sinundan yung team na tumutulong para i-manage yung mga grupo. At the next day, yung opisina namin pinasok. So, alam mo, sa akin, naintindihan ko yung trabaho ng mga kasamahan natin, nakasundaluhan, naintindihan ko yung intelligence, pero sayang naman yung resources ng gobyerno. Sayang yung mga tao, sayang yung pera, sayang yung lahat. Kung ito yung imbestigahan nila, imbis yung korupsyon mismo. Di ba yung resources na to kung ini-intel nila, ano ba yung perang yun? Saan kinuha? Pinuntahan nila yung lugar. Chinek nila kung totoo, CCTV, ng mga pinagbigyan ng pera. Di mas may pupuntahan yung bansa natin. Ang nangyari, kung sino nagsasalita,
yun ang kinakasuhan. Kung Mike, sino yung na-ID nyo ba kung sino yung mga sumusunod? Ito ba MMDA, sundalo? Kasi kanina may nabanggit kayo, sundalo, pulis. Meron na kami coach na more or less, may alam na namin kung sino. Pero ang maganda, yung mismong pumasok sa opisina namin, hindi niya alam may CCTV sa loob. So may ebidensya kami tungkol dyan and pa-file na namin ang kaso. Kung anong hinahinan nyo? Anong may nawala ba? Ano ba? Hindi pa namin alam kasi sabi ko kagad doon kasi wala naman ako doon, so nag-meeting sila kasama ng mga abogado. And syempre kailangan talaga magkaroon ng wala, kahit saan ako pumunta yung mga sundalo pag gumalaw, parating sinusundan. In fact, on Tuesday kakasuhan, meron kaming subpoena from NBI. Ang basic na sinasabi lang ang participation ko, nag-live ako. Ang participation nung asawa ko dahil nagkaroon din ng subpoena. Yung aking asawa, si Julie. Pati asawa, Pati no? asawa. Ang lupit. Dahil yung coaching ginamit ay nasa pangalan niya. So, yun lang. Dapat nga, di ba yung Banateros, magkasabi na rin kasi nag-live din ata tayo pare-pareho. Nag-live ata tayong pare-pareho. Si Banat Bay na lang. Parang wala ata. Walang ganun. Wala kami nun eh. Wala kami noon. Nagkataon na wala kami. Hindi kami naimbitahan noon. Hindi namin sila kilala. Tinakwil bigla eh. Tilakwil eh. Hindi. Kung Mike, nakuhanan nyo ng yung video, may CCTV, may muka. May muka. Nakuha namin. Mukhang hindi niya alam na may CCTV. Kala niya lang siguro na ganun lang. Oo. Baka nag-deliver ng lugaw. Yun. Ang sabi niya doon, tao daw siya ng isang general ata o isang congressman. Di ba? Dahil may mga retired generals tayong mga kausap eh. So, magaling. Yung pagpalit ng gwardiya, doon siya umakyat. Naka-uniform yan, Kong? Hindi. Parang suit ni Sir Jack yung Hindi ako yun, ha? dating eh. Parang ganyan. Ganyan. Nagsalita ako sa camera, nagsalita. Wala. Hindi ako yun. Wala. Ako nagsalita yun, ako yun. Huli. Pero tanong nung mga kababayan natin na, kunwari, sinusundan kayo, bakit hindi nyo i-report sa Iblate, police, o hulihin nyo kung sino man yung sumusunod? Anong plano nyo doon? Ang nangyari kasi, Banat, yung style nila is para bang susundan ka, wala kang makikita eh. Wala kang naka-helmet. Pagkatapos, mapapansin mo naman pagkatapos ng ilang bloke o ilang kilometro, may papalit. Tapos ganyan. Magaling din yung kanila. Pero doon ako nasasayangan. Kung ito ginamit sa tamang pamamaraan na yung resources ng gobyerno, kung ginamit sa korupsyon, kung ginamit talaga doon sa totohanang bigayan ng pera, sana punta yung pera, di sana may kararatnan itong problema natin ng korupsyon. Kaso ginagamit, doon sa mga kalaban, isipin nyo na lang nagsabi sila si Saldico ang pinuno ng korupsyon. May kaso na sila kay Saldico. Mga tao ni Saldi to eh. Sila nagsabi, boss, kami nagdi-deliver ng pera, ito yung pinag-delivera namin. Di ba dapat ang tanong, o dapat ang tignan, okay, kanino kayo nag-deliver? Okay, saan galing yan? Sino pang bossing nyo? Dahil dati sinasabi ko, 2 lang yung assistant ni Saldi. Ngayon ko lang napagtuntun dahil sa kanila, sa kwento nila, 5 pala. 5 yung assistant ni Saldi. Tapos ito nakakatawa. Sabi ko, minsan, kwentuhan ng mga sundalo, sabi ko, bakit to ba Sarge, sabi ko, bakit ba nagkakaroon ng picturean? Di ba pagka-picture, tapos, ang daming picture eh. Yun pala, parang Lala Move tsaka Grab. Kunya nag-deliver ako kay Congressman Bay, deliver. Proof of delivery. Pag picture, ibibigay dun sa EA ni Saldi, ibibigay din kay Kong. Boss, delivered na. Proof of delivery. Parang Lala Move dala, tsaka Grab ang nangyari. Parang sobra ng normal yung delivery ng pera. Pero dito sa pagkakausap ninyo sa itong mga security na to, nakita nyo bang consistent ang kanilang kwento? Masasabi nyo ba talagang yung credibility nila ay hindi siya malabo o may konting discrepancy? Alam mo ba, siguro pag nagsabi ako kasi, makasabihin nila, dahil kinakampihan mo lang dahil ka lang kasama mo lang sila bias ka Ako, iharap nila sa komite. Durugin nila. Dikdikin nila. Tingnan nila yung mga lalabas na salita. Hindi nila madidikdik yung mga tao. Hindi mo makikita mo sa mata, sa pananalita, kung mauutal, kung nagkakagulo. Diba? Pero, may tinanong ko, ito pa talaga nakita nyo? Akala ko kasi isang beses, sir, 3 yan. Ito nung una, ito kasama ko, ito gano'n. Nga paano nyo nalaman? Kami ho nagdala. Pag napansin nyo dun sa affidavit nila, sabi ko, bakit ba kasama nyo sa townhouse kay Speaker Martin Romualdez? Ang nangyayari pala, magpapadeliver si Speaker Martin.
nandun yung kotse nila o yung van, kung ano man dala nila sa sakyan. Sasabihin sa kanila, kunan mo ko ng 10 folder. Yung folder is 2 million eh. O dadalhin. Wala naman sila doon. Hindi nila nakikita yung binibigay. Pero nakita lang, iniwan nila. Andun sila sa labas. Makikita nila dala ng congressman na dumating. Dala ng congresswoman na dumating. O de, sasabihin na naman sa kanila, kunan mo ulit ako ng 20. Dadating na naman doon. Kaya nga sabi ko, kaya pala. Kasi di ba dapat ang thinking ko, kunyari, sinabi ko, dalan mo ka ng 200 na envelopes, o iwan nyo dyan. O ngayon, mga tao na take over. Hindi eh. Sino nagpapakuha doon? Si Martin mismo? Martin mismo. Nagpapakuha sa kanila? Oo. Yung sasabihin ni Speaker daw Martin na dalin mo, kunyari, ganito. Nandun sa affidavit. So, nandun yung van, nandun yung kotse, nandun yung EA. So, papasok, sasabihin, kunyari, 20 envelope. Lalabas ngayon sila, kukuha sila doon sa sukyan, lalagay nila kay Speaker. Pag may kausap na, kung sino mang kausap na yon, ibibigay. Congressman daw ba yung mismong kumukuha? O mga EA Iba-iba lang? sila mismo. Kasi kausap din si Speaker. Nakita nila mismo si Speaker. Oo, Nakausap nila. nakita nila mismo. Kaya pala ang lakas ng loob din ng 18 Marines na magsabi ng ganyan. Kasi talagang na-actual talaga nilang nakikita. Yes. At actual na ginagawa at inuutos Yes. mismo ni Speaker Martin Romualdez. Ang nangyari pa kasi, sa pagbabalot pa lang, kasama na sila. Kita mo? Di ba? Kasi pagbibilang ka ng pera, bawat isang ganito, lagyan ng ganitong daming pera. So kasama rin naman sila dun eh. Tapos balot. O pag dumating doon sa lugar, ganun na eh. Kaya pag tinanong mo, casual, na normal. May tinanong sila, sabi, bakit dun sa may eroplano, pinicturan nyo o sa ganito, hindi naman ano yun eh, hindi naman delivery. Kumbaga, wala naman pinagdumi tao. Sabi nila sa akin, Sir, ngayon lang kasi kami nakakita ng ganong karaming pera. Na kung minsan, nakukunan talaga nila. And walang mali siya. Hindi nila inisip naman na aabot sa ganito eh. Wala naman nakapag-isip nun eh. It became so normal, it became so casual, and it was the standard operating procedure that everyone was doing it with impunity. Nang walang takot. Wala na silang katakot-takot. So kung hindi nila alam na itong mga pera na to nakaw? Hindi. Nung nangyari yung flood control scandal, babalik ko lang kay Gutesa. Sabi ni Gutesa sa akin noon, nagulat na lang ho kami na lumalabas yung flood control scandal. Tapos yung isa doon parang taga Bicol, naapektuhan yung pamilya, so ganon. So dito naman sa kanila, yun na rin yung nakita nila. Nag-uusap na sila eh, na ito pala yung pera. Pag tinanong mo sila, di ba, bakit si Saldico contractor naman eh? Lalo na yung matagal na kay Saldico. Yung iba kasi bago eh. Sabi nila, sir, tama yun, merong kami dinideliver na pera, isang maleta, 2. Pero ngayon lang namin nakita, sa panahon ni BBM, ang 3 times a week delivery, 500 million minimum, and 3 to 4 billion maximum. Ngayon lang sabi lang nangyari ito na 3 times a week ang delivery. Regular po yun. 3 times. Regular. Kaya umabot sila ng 90. 90 na sila ngayon eh. Nung simula ang skandalo at tapos yung nawala na si Saldico, umabot ang bilang nila ng 90 na katao. Pero saan nakuha ni Lacson yung 365 days daw na nagde-deliver? Di ba sabi ni Lacson, kaya hindi makatotohanan dahil wala sa mathematics na 365 days, 500 million a day. Oo. So walang ganun. 3 times a week lang. I-mathematics na lang natin na para madali. 100 delivery, ang sabi nila more or less. 110 ata. 110. Okay. Ilagay mo na lang sa on average 3 billion. 2 billion. The 220 billion. Tapos, yung isang delivery, 2 yun eh. Aguado and Makati area. So, 220 billion is about 440 billion. Diba? Meron pang delivery na pa isa-isa. Yung envelope. Meron pang mga paper bag. Tapos, kasama pa yung kay Saldi. Hindi mo pa pinasok yung kay Saldi eh. So, pag pinagsama-sama mo yun, talaga malaki yung pondo. Alam mo ba, tinanong ko sila. Sabi ko, abot pa sa computation natin yung 805? Sabi nung sundalo eh, Sir, sobra pa nga dun eh. Pagka pinagsama-sama natin lahat eh. So, talagang talagang talamak. Ngayon, pasukin ko naman yung argumento. Sige, pwede ba yun? Hindi pwede. Bakit natin i-discriminate o i-dismiss ka agad? Kesa tingnan natin kung ano bang katotohanan doon. May delivery ba talaga? Di ba? Kung 800 billion, okay.
Kung 300 billion, okay pa rin. Ang tanong is, may corruption at may delivery. Nung makulong si Pangulong Estrada, ang kaso niya was 4 billion pesos, pero iba-iba yun eh. Merong sinasabi, wetting money, may ganito. Ang pondo lang ng gobyerno na involved was 150 million pesos. Nung kay GMA, may pondo ang PCSO na 360 plus ata on na parang ano din ata din na doon eh, intelligence fund din nila, operations nila. Yung kay GMA, na-charge siya for a 50 million. Parang may sinabi na napirmahan niya yon, later on acquitted. So, lagay mo na, 4 billion, 360. Ito isang delivery lang to eh. Sa pinag-uusapan natin korupsyon ngayon, isang delivery lang ng pondo. Si VP Inday Sara, ang kanilang iniimbestigahan is 125 million. Ang nagkaroon na ng liquidation ay 50 million. So 75 na lang million ang natitira. Hindi yun ang nakaw, yun yung pondong kailangan i-liquidate. Ito bilyon-bilyon ang pinag-uusapan eh. Isang delivery pa lang. Iba-ibang delivery to. May kay speaker, may kay Martin, may senador, may congressman. So, parang bakit nagtataka na parang ayaw nilang pagtunan ng panahon itong totoong problema ng korupsyon. Kasi samantalang yung mga nasabi mo, kung na kay Estrada, kay Arroyo, kay BP Sara, nakatuon ang atensyon nila eh. Maliit pa lang na halaga yun. Paano to? Sobrang laki pero binabaliwala nila. Yes. Yun yung punto dyan at bakit kaya nila ginagawa to kung na parang baliwala lang? Pansinin nyo, tatlong ahensya ng gobyerno, independent ICI, independent, pati pangalan, nakalimutan ko na dahil insignificant na siya eh. Di ba yung Commission on Infrastructure, Independent Commission on Infrastructure, Blue Ribbon Committee, Senate. Apat mo na, Congress, at saka Ombudsman. Ang ginawa kagad ng Ombudsman, ayaw na namin mag-imbestiga. Tuminto, for the first time. Nung barata noon, quantum, bakbakan, di ba? Talagang nakatutok sila. Ito, huminto. Yung Senado, nung mabinggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at ni BBM, huminto. Yung ICI, alam ko from December pa lang nagkaroon na ng clearance kay Speaker Martin. No case. Hindi pinasok yung kay Gutesa na sinabi from the Senate Committee hearing. Walang pinasok na kahit anong ebidensya. Wala rin pinasok na kahit sinong senador ata o congressman. Maraming binanggit eh. Ang nasabit lang ay si Senator Bong Revilla. Pagdating mo ng ombudsman, ganun pa rin. Di ba? Sino lumalabas na pinaka-mastermind sa lahat? Senate, ICI, Ombudsman, Saldico. Saldico lang. Siya lang yung kinasuhan nila. Ngayon, nagsalita yung mga tao ni Saldico. Hinto. So, nakikita naman ng tao yun, naintindihan yun eh. And sa tulong din ng mga medyang hindi nababayaran, nalilinaw nyo talaga yung kaso sa taong bayan. So, Kung Mike, merong bago eh. Meron pang bago ngayon bukod doon sa mga parang naliligaw tayo ng investigasyon. Pero susundan natin yan, nabanggit ito ni Senator Ping na aabutin kayo ng 4 o 5 taon doon sa ganong kalaking pera na i-deliver. Tapos, ito yung bago. Sinundan pa ito ni Director Matibag na parang ipapasubok sa inyo. Kayo ba handa? Hindi ko alam kung paano pahiramin kayo ng pera. Kasi papasubok daw sa inyo. Kung tama ako ng pagkakaunawa, paano nyo i-deliver yung ganong kadaming pera? Diba? 4 na taon, 5 taon. Nako, maniwala kayo, ang kumpiyansa ko sa mga sundalong to, walang maganda nga yung ganitong kwentuhan na nakaupo sila. Kung minsan nga napapansin ko pagka yung parang Asan ba sila? Tawagin natin. nakatago. Magagaling. Pagka napakinggan mo sila, walang kagatol-gatol, walang pagkakamali. Parang, di ba yung sinasabi nga nila ni Atty. Levy Baligod sa kanila, wag kayong magsisinungaling. Kahit na umabot tayo sa Korte Suprema, wag kayong magsisinungaling. Kasi pag nagsinungaling kayo, kahit naman sino pagka gumagawa ka ng kwento, patay ka na. Ako, nung una, di ba, tinanong, sabi nga, kay Mike Defensor siya ang mastermind. Sabi ko, kung tinawagan nyo lang ako, wag nyo na ako sinurveillance, aminin ko na talagang tinutulungan ko mayan, hanggat kaya ko, tutulungan ko yung mga sundalong yan. Sa kanila, nung nangyari, nung pinag-usapan yung ICC, sabi nung isa, hindi totoo. Sabi nung isa, totoo. Okay, nagkagulo-gulo na ang kwento kasi nga, may tinatago. yes. Etong mga to, walang tinatago. Kahit na magsubok-subok pa sila, baka
sila pa mapaya sa ganyang kwentuhan. Tulad nga nung kay yung sinabi nilang delivery na kay Trillanes, dinideny ni Trillanes. Pero si DOJ, hindi pala DOJ, si Ombudsman, Remulla, inamin niya. So dito makikita mo talaga hindi sila consistent. Yung mga taong involved. Hindi katulad nitong mga sundalo na to, consistent. Alam mo, Banat, ayoko lang magsabi ng pangalan ng mga kaibigan ko. Kasi sinabi ko naman sa kanila, hindi ako involved sa affidavit. Totoo hindi talaga ako na-involved. Nung nandyan na sila, at nung nandyan na, lalabas na sila, doon na lang ako na-involved. May mga tumatawag. Pare, ano ba yun? Saan ba yun? Siyempre, tatanungin ko. Sarge, saan ba tong kay ganito? Ano ba nangyari? Okay, pabalik ako. Partner, ito daw yun eh. Oo nga, totoo. Hindi nila makaila eh. Di ba? Yung kay Senator Trillanes, di ba sabi niya, hindi totoo. First time narinig ko ay sir, ako nag-deliver dun sa ganito eh. Wala kagatol. Di ko alam na taga dun sa Antipolo Senator Trillanes eh. So, kaya ulitin ko ba? Marami akong kaibigan tumatawag, nagtatanong, ano ba yun? Ano yung eksaktong nangyari? Ano yung Pagka nagkwento, kikwento ko, dito daw yan. Hindi na makakibo. Alam nila totoo. Pero wala pa po bang lumalapit sa inyo para aregluhin o parang sabihin sa inyo, sabihan mo naman yung mga wag kaming idamay. Meron na ba? Actually, Banat, meron. Ang sinabi ko lang sa kanila, number one, totoo naman, hindi ako involved. At pangalawa, ang mga sundalo at maging si Attorney Levy Baligod, nagkaroon sila ng pag-uusap na hindi pwedeng may mga pagtatago o pagsisinungaling. Katunayan, sa aking pakiwari, marami pa silang pinanghawakan. Marami pa silang... Kasi affidavit lang naman to eh. Siyempre, pagka nagkaroon ng actual, for example, di ba nakalagay doon, nagbigay kami kay Laila de Lima. Hindi lang naman isa yun eh. Pag ibinuno nila yung kwentong yun, makikita mo yung kabuang kwento. So, hindi papayag ang mga sundalo sa ganon. Nagsalita sila, alam nila pwede nilang ikamatay. Nagsalita sila, alam nila pwedeng maging problema sa pamilya. Ayun. Ang gusto talaga nila, isiwalat sa buong bansa, sa ating mga kababayan, ano talaga yung nakita at nangyari sa kanila. Ayun. Kaya lang, Kong, paano nila mailalabas yun? Alam naman natin na walang mangyayari sa ombudsman. Yung reklamo o yung kanilang sa ombudsman, wala namang mangyayari doon. Imposibleng ipasa pa nila sa sandigan yun. Wala na yun. So, paano lalabas siya mga yan? Well, tama yung tinanong mo, Banat eh. Pinag-usapan din namin kung ano talaga yung magiging direksyon tungkol dito. Dahil opisyal, nasumulot na sila sa ombudsman. At sinasabi nila, ito yung affidavit, ito yung mga nangyari. Sabi ni Ombudsman Remulla, patas ako, magkakaroon ako ng kaso tungkol dito. Naniniwala ka naman. Well, yun ang kanyang pag, di ba? Tingnan natin. Alam nyo, ang nakakatuwa dito, bago pa sila lumabas, nakausap ko si Saldico eh. Nare-recall ninyo may impeachment? Yes. Okay. So doon sa impeachment, kaparte ng, may dugtong eh. Itong bigay ng pera sa impeachment eh. So marami akong tinatanong kay Saldico. Talagang magdudugtong lahat ng kwento. Hindi ko alam pa paano itatago eh. Maaaring sa 2 taon may tatago nila to, pero puputok at puputok. Pero May Mike, katotohanan. ibig sabihin, totoo yung 150 million bawat pirma Bawat pirma sa impeachment ni BP Sara, yung una, yung nakaraang taon. Di ba ang dalawa yan eh, merong pera, merong budget. Merong budget. Ang nakita kasi ng mga sundalo yung budget eh, yung pera. Wala naman sila alam dun sa may inabot na saro, kung ano man. Hindi na talaga nakita yun. Sana ba magkaroon ng coach ng pagkakataon sila sa inyo. No, magkwentuhan kayo ng relax. Makikita nyo kung gaano kadiin at kasinsin yung kwento. Yung kay Saldi ko yung tinutukoy ko kasi sabi niyo diba Yes. nagkausap kayo. So nasabi po ba ni Saldi ko na totoo yung bigayan ng Yes. pera sa pirma sa Yes. impeachment? Yung allocation na dagdag sa mga pondo, totoo. Inamin naman ni Saldico doon sa impeachment eh.
Tsaka ito, Kong, no, nakita natin yung statement nito ni Ombudsman Remulla regarding dito sa 18 Marines, no? Parang medyo negative. Parang hindi siya umaayon dito sa mga revelasyon. Although, kung mayroong pinaka-credible talaga na testigo, ay walang iba kundi si Saldico and of course, itong 18 Marines. So now, ano po yung expectation nyo? Kasi medyo positive pa rin kayo kay Ombudsman Boying Remulla. Ano po ang ini-expect nyo? Halimbawa, isiniwalat nitong 18 Marines. Ano po ang ini-expect nyo gagawin ni Ombudsman Remulla? Alam mo, hindi siguro positive is yung term no sa aking Patas nga ba? Patas nga ba? Ang aking kasi, ang legal na pamamaraan batay sa ating batas at sa ligang batas ay sa ombudsman. Yes. Ang proseso ng investigasyon maaari ding magkaroon sa Kongreso at sa Senado. Kaya wala tayong bilang taong bayan, wala tayong ibang magagawa kundi respetuhin ang prosesong yon. Pero ako naniniwala may hangganan din ang pananaw, ang dibdib, yung pag-iisip ng ating mga kababayan. Nangyari na yan ng 2 beses sa kasaysayan natin. EDSA 1, pinoklama si Pangulong Marcos. Nag-oath na siya na presidente sa legal. Oh, sabi ng taong bayan, hindi. Mali yan, nandaya ka, o kung ano man naging protesta ng EDSA 1, nung lumabas na si Secretary Enrile at si General Ramos, nagkaroon ng protesta. EDSA 2, nagkaroon ng impeachment kay ERAP, ayaw buksan yung second envelope. Lumabas ang taong bayan, nagpulong-pulong sa EDSA, nagalit. At pagkatapos sabi ng military, nagwi-withdraw kami ng support. Ang sabi ng Korte Suprema, constructive resignation. Naniniwala pa rin ako, katulad nung kay Cory, sumama siya sa eleksyon, nagkaroon ng eleksyon, kay Pangulong ERAP, nagkaroon ng proseso ng impeachment. Dumaan tayo sa tama at legal na proseso. Pero naniniwala ako, at hindi lang naman ako, kundi ang taong bayan, sa huli, ang magdidesisyon kung anong nais nilang mangyari. Comment na lang ako. Wala na tayong mag-asa. Wala na hawak ng kaso na yan. Wala na talaga, no? Sa mag-asa na sinasabi mo, equal power. Yun na lang talaga yung mag-asa natin. O Sir Jack, mamaya, ano na naman tayo, sampi na tayong dalawa ulit. Di ba na, karangalan ko makasama ka. Kayo makasama ka. Maliliit pa yung anak ko. Pero yung tanong ko, yun na lang ba yung solusyon? Well, ayoko magsabi ng ito lang ba yung solusyon, pero ako, harapin ko yung legal na proseso, harapin ko yung pamamaraan kung ano yung dapat natin Kasi gawin. kung may, nakikita ako sa mga nangyayari yun. Alam naman na yung katotohanan, ayaw nilang kunin yung kaso eh. Basta meron po tayong disclaimer, ang opinion ng isang host ay hindi opinion Ay, oo. ng lahat ng host. Malinaw? Opinion ko lang na opinion kasi inumin lang yung equal power eh. Malay ko ba, wakalan yun. Biro-biroan lang po yan, huwag nyo kami siniseryoso. Okay? Bago po tayo magsimula kanina, may statement po yung parang yung NBI na the rest of the hundreds of these Marines ay next week lalabas daw. Ano po masasabi niyo doon? Well, natutuwa naman ako na may ganong balita magmula pa mismo sa ating attorney Matibag ng National Bureau of Investigation. Kasi yun naman ang kailangan eh. Lumabas tayo at magsalita kung ano yung katotohanan. In fact, kung merong kasapi ng gobyerno na nakita nila yung mga nangyari at hindi naman sila sangkot. O kung sangkot man naman sila, hindi naman talaga grabe yung partisipasyon. O kung am I referring to, si E.S. Bersamin, si Yusek Adrian Bersamin, si Secretary Pangandaman, si Yusek Traigib Olaybar. Itong mga to, sabi ko nga dun sa... Kasi narinig ko yun eh. Nakita ko yun kay Lian de Viste. At may mga pag-uusap pa na nandun ako. Hindi ako yung aktual na kausap. Pero ako, ayoko mag-impose. Parang ang pakiramdam ko, kung kailan kayong handa magsalita, nasa sa inyo yan. Basta ang paniwala ko, dapat gawin natin yung tama para sa bansa. Yes. Diba? Ang sabi, merong isang tao kasi si E.S. Bersamin na abogado na siya. Yung medyo maganda yung pag-iisip niya. Sabi niya, wala naman tayong ginawa. Naging kasangkapan tayo. Sabi niya, dapat sabihin na natin yung totoo. Kasi pag natapos ang 2020, pag nangyari na yung 2028, nagpalit ng gobyerno, madadamay tayo sa kasong yan. Sabi niya, madadamay tayo sa kasong yan na kinasangkapan lang naman tayo. So nagulat ako, nanggaling to sa staff mismo ni E.S. Bersamin. And tingin ko talagang yan din ang pag-iisip ni Adrian. Di ba na nautusan, pagkatapos ngayon sila yung madidiin. Accessory sila. So, di ba sinasabi pa nga, parang naiwan pa sa kanila 1.2 billion pesos? Kasi nung pumutok, nasa kanila eh. Hindi pa nila nadideliver eh.
napakadelikado nun. Kung isa sa mga lagi pang inaakusa dito sa mga security aid ni Zaldico, yung political agenda. Tapos nakita pa nila kayo na isa rin kayong instrumento doon sa pagbagsak ni Erap. Kayo ba, meron ba kayong nababasa na merong grupo sa likod nitong mga security na to? Ako na nga tinuturo nila eh. Ako na yung sinasabi nilang behind. Kikwento ko lang to para noong panahon ng Pangulong Duterte, hindi ako part ng leadership ng Kongreso. Nagkaroon ng away pa dyan at the time, si Speaker Alan Cayetano at si Speaker Lord Velasco. Nadamay pa ako dyan. Nung pumalit si Speaker Lord Velasco, natanggal ako bilang chairman. So, hindi ako kabinete ng Pangulong Duterte. Hindi niya ako leadership ng House. Wala ako sa ganong posisyon ng liderato. Sinasabi na, di ba, Duterte ka daw ako. Duterte ako dahil laging BBM Inday ako. Nung nag-eleksyon ng 2022, silang dalawang tinutulungan ko. Okay. Una nilang ginawa, tinira si BP Inday. At ang ganda nung show ninyo dyan, yung talagang dinitalye kung ano nangyari. Doon sa kanyang pagkakatanggal, anong ginawa sa kanya. Tahimik lang ako. Alam nyo, very close ako kay Senator Marcoleta. Na kaming dalawa, talaga magkasama pa nun sa Kongreso. Hindi ako makikibo dahil ang pakiramdam ko nga, nasa pribadong sektor ako, hindi ko na role na magsalita dyan, pangunahing role. Kayo muna, kayo yung nandyan yung Senado, Kongreso. So nakita ko na yung unity na wala na. Tapos nakita ko dinudurog na nga si BP Inday. Kaya lang naman ako nasangkot at hindi talaga ayoko talaga manghimasok sa politika. Nung lumapit si Sergeant Gutesa, sabi nung taga-UP na kaibigan ko, pakinggan mo nga to dahil gusto niyang i-meet si Senator Marcoleta. Nagkwento. Nagulat ako. Sabi ko, ganyan. Kung nare-recall nyo, may kwento siya na nag-deliver kami ng 46 suitcases na ang bawat isa ata is about 48 to 50 million. Million pesos. Mga 2 point something billion. Sabi ko talaga, Sarge. Tapos sabi ko, bakit nyo ba inaakyat tapos binababa ulit? Yung pala pinipicturan. Tsaka pag-deliver ka, pinipicturan. Nung unang lumabas yun, ang sabi ko, si Speaker Martin Romualdez, ang puno ng mastermind ng korupsyon. Yun ang una kong paniniwala. Dahil kasi si Gutesa, yung delivery niya limitado eh, 'di ba? Hindi may kanya-kanya eh. So, biglang lumabas si Zaldico. Ang sabi ni Zaldico, eto yung nangyari. Ito ang bigayan ng pera. Yung sinabi ni Zaldico na 100 billion, every year yun eh. Hindi naman isang beses lang yun eh. Yes. Every year, may 100 billion na nilalagay si Pangulo. Kanino ko nakuha yan? Kay Zaldico. Sabi ko, ganun ba? Every year? Every year. Then nung magkwento siya ng ganun, tapos nakita ko yung ebidensya niya, sabi ko, totoo. At hindi siya isang sitwasyon na nauuto nila ang presidente. Kasi every year. Can you imagine, ako ang presidente, huwag mo na sabihing matitalya akong tao. Ang iisipin ko lang, pag natapos ang term ko, aayusin ko ang legacy projects. Gagawin ko yung mga Official Development Assistance Project. Panay Guimaras Road, Bataan Cavite Road, North Rail, South Rail from Manila to Clark, South Rail going to Bicol, Laguna Lake Road Network, at ang pinaka-importante sa lahat, Metro Manila Subway. Ang Metro Manila Subway dapat tapos ng Pangulo in 2028. Bonus na niya na yun. Dahil ang conceptual nung iniisip, inaayos kay Pinoy. Nung naging talagang pirmes, pati yung loan agreement, NEDA approval, lahat ng approval, kay Duterte. Nasimula na nga kay Pangulong Duterte. Tatapusin na lang niya. Anong ginawa? Kinuha yung budget doon, inilipat sa unprogrammed allocation. Ang nilagay doon sa budget doon na ipinalit, flood control. Ngayon, dapat tayo parang Japan na, parang Hong Kong, parang Singapore, matatapos ang ating Metro Manila Subway 2032. Yung 6 na proyektong yun, dahil hindi natin nilagyan ng pondo, dahil nilagyan nila sa flood control yung pondo para dito, ang penalty natin 400 billion pesos. Bayad, dagdag tayo. Bis na magagamit pa, no? So, ang point ko, alam mo yan eh. Kasi may budget ka dyan. May tinanggal mo, tapos yung unprogrammed allocation mo, di ba? Ang unprogrammed na ginamit sa flood control, 1.2 trillion pesos.
Ang unprogram, ang ibig lang sabihin po nun, may bahay ako. Pagkain, kuryente, tubig, nakaprograma ako. Ngayon, dahil magaling akong dumiskarte, meron akong kitang sobra 200. Oy, may 200 no. Lumabas tayo, kumain sa labas, manood ng sine. May extra kang kita. Alam nyo, yung unprogram, nandun pa lang, wala pang extra kita. Inilalabas na nila Pebrero. Sinong nakapirma? Si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya, may dokumento. Nandun. Unprogram allocation released February. Ang unprogram usually December or November kasi nga, sobra kita. Ngayon, every year, nangungutang ang bansa natin, ang gobyerno natin ng 2 trilyong piso. 2 trillion almost more or less ang utang natin. Tapos ilalagay mo lang sa flood control, ilalagay mo lang sa irigasyon na hindi makita, Na ghost project, na no? ghost project. Kaya yung sinasabi doon ni Attorney Levy Baligod, ghost project lang tinitingnan ninyo eh. Paano yung irrigation? Ang laking pondo niyan, bilyon. Paano yung mga proyekto ng farm to market roads? Ang laking programa niyan, trilyon. Yung netting, yung pioneer roads, yung kung saan nagpakamatay si Jose Cabral, yun yung mga kalyang may netting. Rock netting, ang laki nun. Sino nagsabi din sa akin yan? Si Saldico. Sabi niya, pare, tinitingnan lang nila flood control. Mas malaki pangakitaan dun eh. Mas malaki ang, kumbaga, ang pagiging ghost ng mga proyektong yun. Pero kung isang mga nababasa natin, siyempre mula sa ating mga nanonood, tinatanong nila, hindi ba ito mga to ay babaluktot? Kasi yung iba, naalala ninyo, may maingay na mayor doon sa Rocknetting. Ngayon, wala na. Yung ibang mga nagsasalita, nawawala. Lahat sila nawawala. Sa simula lang maingay. Ito bang mga sundalo na ito ay sa tingin ninyo tuloy-tuloy? Alam mo, Banat, yung hindi simple ang paglabas kahit na sa akin, sa kanila. Mas lalo pa siguro sa kanila. Dahil, kumbaga sa akin, may kakayanan akong lumaban sa kaso, may kakayanan ako na ayusin yung seguridad ko. Pero, may mga threat na nga eh. No? Ngayon lang, may nag-message sa akin, pangalagaan mo to. May kung ano nung threat. Personal sa lahat. Lalo pa sa kanila. Katulad ng binanggit ko, naintindihan ko Sergeant Gutesa, handa siyang mamatay eh. Wala naman siya problema eh. Nung nag-usap kami nung bago siya lumabas, handa siyang mamatay. Pero na-involved na yung mga anak niya, yung asawa niya, naintindihan ko siya. So ako, hinihingi ko rin ng tulong sa ating mga kababayan, sa inyo, na talagang tumitindig. Tuloy-tuloy po natin silang palakasin ng loob na talagang sama-sama tulong-tulong. Tinanong ako ng isang congressman, sabi niya, Mike, Kong, sabi niya, ano bang ending mo dito? Ano bang endgame? Sabi ko, alam mo Kong, wala akong iniisip na endgame eh. Sa akin, this is the politically and morally correct thing to do. Ito yung tama nating gawin. May mga bagay siguro na may tolerance tayo. May mga bagay siguro na pwedeng, sige, pagbigyan mo na yan. Pero ito malala eh. Organisado, mafia, ang ating gobyerno. Kailangan natin itong itigil. Kung ang mga sundalo handang mamatay para sa kalayaan natin, soberenya natin, ang ating demokrasya, ano pa to? Yung korupsyon na pag kinuha yung pondo ng PhilHealth, inilipat sa pondo, dadalhin yung Pilipino, yung pamilyang, yung ama o yung ina, yung anak nila dahil may sakit, ayaw tanggapin ng ospital. Yes. Yan ang napakasakit para sa ating bansa. Hindi dapat magtuloy yung sitwasyon natin ngayon. So kung may nabanggit po ba yung 18 Marine na hindi lang nangyari to nung budget ng 2025? May mga nabanggit pa ba sila ng 2023, 24, tsaka 26? Lahat. 24? Yes, lahat. So hindi lang talaga to sa 25 lang. Pati 23, 24, Yes. nakita din nila. Yun, kaya ako kinaklaro yung binanggit nilang computation na 805 billion. Kasi ilang taon naman yun. Hindi naman sa isang taon lang. Oo. Kasi maraming mga netizen na kung kaya nilang magnakaw ng 2025, what if pa yung 23, 24, at lalo ngayon, Yes. 26 budget. Yes. Well, ang sabi sa akin ng mga sundalo nga, nung unang nga silang nagdi-deliver, kasi si Saldi naman negosyante, di ba? Yun ang bago naging congressman, siguro negosyante na. So parang nagulat lang sila nung 2022 pa lang. Pag-upo, may mga delivery na. Sabi lang, parang grumabi daw yung dami nung... Hindi na grumabi, parang nagulat na lang sila sa volume. 3 times a week, bilyunan yung delivery. Nagkaroon na ng kalyo eh. Nasanay sila, hindi nahuhuli. So uulit-ulitin. Pero kung kanina nabanggit nyo na may mga lalabas pa,
At Hindi, si Attorney Matipag daw ang nagsabi. hindi, na mga... Lalabas pa. Oo. Kaya ako Eh, nagpapasalamat nga sa kanya na siya na nag-announce. Pero pwede nyo, bukas ang programa namin ha. Bago sila lumabas, dito muna nyo padaanin. Naku, baka madamay din kayo sa Sampina. Ikaw lang di mag-interview, di ba? Hindi siya lang naman mag-interview eh. Kasi kung sino yung nauuna daw eh. Yun ang, Pero kung ito pa, isa pang katanungan, ano hong tingin nyo na pinagkaiba sa witness nila, katulad niya, may witness si Ping Lacson, yung dalawang babae. May Madriaga. katulad ni Bernardo. Tapos ano pong pinagkaiba ng mga witness na hawak nila at itong 18 Marine, Saldico at Gutesa. Kasi ang nangyayari, etong tatlo, Saldico, Gutesa, 18 Marine, kilala natin eh. Pati pangalan, muka. Samantalang dito, yung dalawang babae, hindi naman natin kilala. At si Bernardo, alam natin kilala, pero yun ang mas pinapaniwalaan ng iba. Kaysa sa tatlo. Okay, yung dalawa kasing babae, hindi ko maintindihan ba't sila, kung anong witness, no? Kung anong winitnessan nila. Hindi ko talaga maintindihan yon. Pero ang nakakalungkot, biruin mo, isang example lang to. Si Henry Alcantara, ang sabi niya, total budget na pumasok sa Bulacan is 60 billion. More or less, 60 billion. Ang sabi niyang nakukuha niya ay 8%. 8%. Ang isinuli niyang pera is 181 million pesos. Oh. Pag kinumpute mo yung 8% ng 60 billion, nasa 4.8 billion. Anong ginawa kay Henry Alcantara? Nandoon na siya sa Witness Protection Program. Hindi na siya pwedeng kasuhan. So, ang kanyang nakuha pera, 4.8 billion, nagsoli siya ng 181 million, wala na siyang criminal liability. Tubong lugaw. Tubong lubaw. Yung Marino na nagsalita na bilyon-bilyon ang diniliver nilang pera, ngayon kinasuhan. Merong dalawang kaso kami. May kaso kami yung unlawful utterances, yung isa parang ganon, tapos yung isa pa. Kinasuhan. Ang mga sundalong to, walang kinita. Hindi DPWH, official, contractor, hindi sila DPWH, hindi sila congressman o senador. Okay. Si Bryce, ganon din. Ang daming pera. Oh. Ang isinuling pera ni Yusek Bernardo sa aking pagkakaalam, 100 million. Oh. Ang computation nga nila sa perang nakuha ni Yusek Bernardo, kung mga 30 billion, meron. 30 billion. Sila pa yung safe, no? Wala nang kaso kasi witness protection program na sila. Pero kung may tanong ako, di ba, sila ngayon, sila. Kasi kung magmamakasuhan, Hindi. sila. Ay, wala na si Marcos. Wala na. Yan, wala na si Marcos. Wala na. Wala ka lang silang kaso. Wala na. Ang kapal ng Witness, mukha. ano na sila? State witness na sila. Ang kapal ng mukha, ano? Oh. Ano? Ang kulit tayo. pero ako may alam ako tungkol dun sa witness ni Lacson, yung dalawang nakatakip. Ano yung nagpe-pedicure at saka namang manicure kay Lacson. Eh habang nagpe-pedicure si Lacson, nagkwento ito, ay pwede ka, witness. Biro lang Lacson ha, Pedicure pala. biro lang natin yon. Pero ako, ito nakikita ko lang, madagdag ko lang ko. Yung difference ng mga witnesses, yung tinatawag ko silang 18K eh. Itong 18K, ang difference nila, handang humarap sa media. Yes. Yung itong mga nakatago eh. Itong Yung dalawa. Yung mariconista ni Ping, tsaka itong sila Madriaga, Hindi, sila pero Bernardo. i-review ninyo yung investigasyon dyan sa, nakikita ko yung dalawa eh, i-review ninyo. Nung nagsalita dyan si Marcoleta, sabi niya, yan din yung sinabing address ni Saldico na nagdi-deliver siya ng pera kay Presidente. Hininto. Sinabi ni Saldico, nag-deliver ako dyan sa address na yan. 800 million at saka 200 million kay Yusek Jojo Cadiz. Oh. Nung tinanong yan, huminto. Napanood ko yun eh. Oh, Hindi yun. lang huminto. Si Ping ang sumasagot. Hindi siya tinatanong ni Senator Marcoleta. Si Senator Ping ang sagot na sa... Oo, ano rin tong... Siya naging witness. Ito si Ping. De, pero in fairness naman dyan sa dalawa, hindi naman din sila, kumbaga, involved sa corruption. Ito na lang example, yung kay Senator Bong Revilla. Si Yusek Bernardo nagturo, state witness. Ang corroborating, si Bryce at saka si Alcantara. Tatlo, state witness. Siya nakakulong. Oh, yung isang kaso na yun, siya ang kulong.
So bakit ganun lang yan? Kung may, Baliktad kung sa ano. kung may nakakatawa. Di ba sa Senator Marikilya, nalalahimik sa amin, nakasamin yun eh. Nakakapilipin ako eh. Nakasumpay ako sa kanya. Naglilimas lang ng manok eh. Inuno ni Alcantara. Sa kanyang meron ko, hayop na yan. Wala kayong puso eh, no? So yung apat na kumuha ng pera nga, apat, di ba? Sabi nila, nagati, ito, may kita. O, diniliver daw kay Sec. Lahat to, walang kaso. Si Senator nakakulong. Yun nga, naglilimas lang siya ng manok eh. Di ba? Inuno. Yung huling statement ni Remulla, ni Ombudsman, parang sinasabi niya doon na ang nasa likod daw nito ay mga retired generals na, kita nyo na, may lumalabas na ang isa. Actually, parang si Esperon ata yung tinutukoy. Hindi ko sure kung yun ang tinutukoy niya, pero nandun kasi si Esperon eh. So, parang ang tinutukoy ni Ombudsman, etong grupo ito ng mga retired generals. Anong masasabi niyo dito? Well, unang-una, itong mga sundalo kasi, retired Marines, retired Army, di ba? So, naintindihan ko, kasi nung kay Sergeant Gutesa, nakita ko rin yung reaction ng maraming mga sundalo eh. Both retired and active. Pero para sabihin na yung retired generals behind sa mga taong tumaring behind in terms na tama yan, magsalita kayo. No? Sabihin nyo yung katotohanan. Pero walang agenda yung mga tao eh. Parang, kunyari, Secretary Esperon, former Secretary Esperon, dahil Duterte siya? Dahil kaya niya ginagawa to? Walang koneksyon eh. Hindi, nagsasalita yung mga tao, hindi dahil meron silang paniniwalang politikal. Nagsasalita yung mga tao dahil alam nila ito yung tama para sa bansa. Diba? Ito yung nakikita nila. Matagal din silang nagdebate tungkol dyan, sa aking pagkakalam. Kasi nga parang, nung lumabas si Gutesa, may tinawagan siya. Dalawa eh. May tinawagan siya. So hindi ko na alam kung ano nangyari. Later on, nakita ko. Nitong huli. Sabi nila, sir, ako yung tinawagan. Ay, ikaw ba yun? Sabi ko nung kaharap ko. Sir, sabi nung isa, sir, ako naman yung isa. Ang tagal na pinag-usapan talaga nila. Napakahirap na desisyon para umabot sila. Ang naging ending, ang sabi nila, tayo nga mamamatay para sa bayan eh. Itong nangyayari ngayon, ito yung kinamamatay ng ating bansa. Ito yung kinamamatay ng ating mamayan. So, dapat tayong lumabas para dito. Pero can you really honestly say na hindi ang ending ninyo ay destabilization? Kasi yan ang bintang ng iba, lalo na ng mga nasa administrasyon. Lumabas lang sila kasi they want to destabilize the country, they want to replace the president with VP Sara Duterte. Yan ang mga akusasyon eh. In your own honest opinion, sa pagkakausap sa mga Marines na ito, yan ba sa tingin mo o malabo yan? Anong inyong opinion dito? Alam mo, Banat, ang destabilization na nangyayari ngayon, ang gobyerno mismo ang gumagawa. Kung hindi niya ginawa ang kalokohan ng budget, nakita ng tao ang magandang proyekto at programa, hindi magkakagulo. Kung yung PhilHealth funds hindi nila kinuha para ilagay sa flood control, pinalakas nila ang programa ng PhilHealth, hindi magkakaroon ng destabilization. Kung sinabi ni BBM nung nagsalita siya, gusto kong palakasin ang agrikultura, ginawa nila ang totoong irigasyon para tulungan ang magsasaka. Kahit anong sigaw mo, sasabihin ng magsasaka, wala kaming pakialam. Yung ginawa at tulong ng gobyerno sa amin, nakikita namin. Kahit anong sigaw mo, pag nakita lang pagpunta lang ospital, gumanda ang serbisyo, umayos ang pamamalakad para sa kalusugan. Wala kang magagawa. Pag nakita lang yung eskwelahan, uy, may bago na naman building, paganda ng paganda. Wala kang magagawa eh. Ang nangyari dito sa atin, nung magsalita ang Pangulo, sabi niya yung flood control program, biglang sumabog. Maraming binahang lugar. Na-discover, puro kalokohan. Nung tinignan yung budget, nakita ang dami palang ginawang kalokohan. Ang gobyerno, ang gumagawa ng destabilisasyon sa kanya. Kaya itong mga sundalo, nagsasalita lang doon sa sinabi nilang korupsyon. Kaya nadudugtog ng lahat ng mamamayan. Hindi naman natin kayang impluwensyahan yung mga tao na, ito nangyari ganito. Hindi eh. Bakit ang presidente ngayon, maabot nata sa negative 50? Ibig mo sabihin, sa 100 milyon, nakausap natin yung mga taong yan? Hindi natin kaya kausapin yung mga taong yan. Hindi natin kailangan magkaroon ng pagkilos ng destabilisasyon. Ang Pangulo mismo, ang gobyerno niya mismo, ang gumagawa ng destabilisasyon sa kanyang sarili. Negative ang Pangulo. Tingin ko Negative. positive eh.
Kung meron namang sila nagawa, meron nagawa ang Pangulo. Yung lagyan ng team song yung mga, yung Bentimbigas may team song. Yung Bagong Pilipinas may team song. Yan ang mga nagagawa nila. Alam mo, nagulat ako nung isang araw ata, 2 days ago ata, o kahapon. Footbridge. Nag-inauguration. Alam mo, sabi ko, Full force pa sila dun oo nga sabi ko, naging chief of staff ako, di ba? Nag-handle ako ng communication ng Pangulo, ng campaign niya, naging kabinete. Ngayon ko lang nakita yung ganun na at least man lang yung footbridge, dumugtong kunyari sa isang magandang pamilihan, publikong pamilihan, o dumugtong kunyari sa isang, hindi ko maintindihan ako, pero para footbridge lang. Kung inagaw kasi nila yung Bukana Bridge na sila, na booking. Kaya footbridge na lang. Baka pumalpak pa dyan, binalita yan eh. Nung umaga, may elevator. Oo. Nung hapon, wala na, sira na. Hindi sira na na. umaandar. Oo. Ang galing. Ang lupit. Expiration Oo. pala yun eh. Hindi, kaya tingin ko, yun, balik tayo dun sa katanungan na, ano ba talaga, tayo ba nagdi-destabilize? Ako nga kakampi ko, Pangulo eh. Di ba, nung maupo siya, nung maupo si Inday Sara, kakampi ko silang dalawa. Gusto ko ba siyang kaawayan? Ayoko. Gusto ko ba yung nangyayaring korupsyon? Ayoko lalo. Kaya kung aabot sa punto na mamimili sa bansa at yung loyalty mo na personal sa tao, siyempre dapat sa bansa tayo. Speaker Martin, nung tumakbo yan ang unang speaker, sino kasama niya? Ako. Oh. May mga ino-offer yan sa kung ano, sabi ko, tutulong ako sa'yo. Wala tayong pag-uusapan, tulong ako sa'yo. Pero nung nakita ko naman yung ginawa, nagulat naman ako. Parang na-team yung gawin to na lahat ng kabinete kausap nyo, marami kayong kaibigan, former cabinet, marami kong kaibigan na former congressman, o kahit current, yung hindi nakasama sa ganitong usapan. Tanongin ninyo, sasabihin sa inyo, ngayon lang nila yung nakitang ganito. Grabe. Ganyan ang sagot ng lahat eh. Pag nakita-kita kami, sabi grabe, ngayon lang to na nagkaroon ng ganitong klaseng nakawan, sistematiko, organisado. Ano sa tingin nyo ang talagang mangyayari dito sa lahat na nangyayari na to? Kung mahal ng Pangulo ang bansa natin, at katulad din ng panawagan ko naman sa kanya, mag-resign siya. Bakit? Wala na impeachment. Tapos na. Di ba? Hinarang nila. Umabot ka naman sa punto na titingnan mo na rin yung bansa eh. Titingnan mo na rin kung, katulad di ba, iniisip natin dati, ba't ba si Pangulo Marcos hindi niya dinisperse yung nasa EDSA? Bakit ba si ERAP lumabas ng Malacanang? Because it was a higher decision for them as presidents of this country. And it was the nationalistic decision, the patriotic decision for them. Imbes na magkadugo, magkaaway, magkagulo, aalis na lang ako, sige na, pumalit. Ngayon, ang nangyari sa ekonomiya natin, bagsak na bagsak. Ngayon, ang nangyari, nagkakawatak-watak. Wala nang negosyanteng gustong mag-invest. Ang mga tao nawawala ng trabaho, unemployment gumagrabe. Ang infrastructure, tanongin nyo, nawawala, huminto, nagkakagulo. So, iniiwan ko sa kanya yung desisyon. Kasi yung resignation naman, desisyon niya yun eh. Hindi naman natin pinipilit sa kanya yun eh. Kung mahal niya talaga yung bansa, tingnan niya kung anong pinakamagandang desisyon para ayusin yung ating bansa. Hindi na to usapin ng protektahan mo yung sarili mo, yung poder mo, patagalin mo yung sarili mo. Tingnan mo na yung mamamayang Pilipino. Tingnan niya na yung magiging buhay at kinabukasan ng ating bansang Pilipinas. Pero ang tanong sa tingin nyo, merong posibilidad na gawin niya yun? Kasi habang binabasa ko ang mga komento ng mga taong nanonood sa atin, they're really frustrated na, ano na ba? So, ano na mangyayari? Ano bang gagawin namin? Sinasabi nyo nga po na mag-resign. Ang sagot din nila malabo. Mukhang malabo yan. Sa tindi ng kakapalan ng mukha ni Marcos, hindi niya gagawin yan. Ano sa tingin ninyong mangyayari pa? Kung ano yung mangyayari pa, di ba, katulad na nabanggit ko may mga binanggit ako mga nangyari nung EDSA 1, EDSA 2, siguro paliwanag ko yung EDSA 1. Yung EDSA 1, ang sabi ng Korte Suprema, yung sovereign will of the people. Ano naging role ng military? The role of the military was to stand down. After that, they gave power. Yung poder, binigyan nila kagad sa civilian authority. Never na kinonsider yung NACU. Never na kinonsider yung na military takeover. Na ang nangyari is, umatras sila. Nung mangyari yung EDSA 2, kung nare-recall niyo, umakyat si Secretary Orly Mercado, si General Angie Reyes, ang sabi nila, we are withdrawing support. Never na nagsabi silang kami na. Hindi military takeover yun. Again, ang interpretasyon ng Korte Suprema, it was the sovereign will of the people. Tao, people power. Kaya katong sabi nga batas natin is a people power-based constitution. Tingin ko, baka umabot sa ganun. Wag naman sana.
iwasan na natin yun. Pero maaari tayong umabot talaga sa ganun. Pero in your personal assessment, how do you think ang opinion at response ng ating mga uniform personnel dito sa revelation na to? Marami akong nakakausap ng mga sundalo. Kahit nakasarali eh. Kumakalabit pa sa akin eh, sir. Salamat. Gumagano pa. Salamat sa paglabas ninyo. Ganyan. Yung, hindi naman sa ano, no? Ayokong to sound political. Sa Cebu eh, naalala nyo, nagharangan. Kinalabit pa nga ako. Sabi, sir, Duterte kami. Hindi namin makakalimutan yung pagdoble ng sweldo ng kapulisan. Gumanon, official to. Hindi, buti na lang, dahil naka-live bata ako noon, o basta may recording ako, na itago ko, dahil ayoko rin naman siya mapahamak. Ang maraming tingin ko mga aktibong sundalo, ang may ganitong pananaw. No, hindi yung hindi yung Duterte o anti-Duterte, pero yung nakawan. Kasi hindi naman yan porket sundalo, hindi na Pilipino. Alam din nila. Apektado rin sila doon sa nangyayari. Pero meron kaya silang, pangit man tawag, pero meron kaya silang balls to stand up against this corruption? Sa tingin nyo ngayon? Ang tingin ko, katulad lang nangyari sa EDSA 1 at EDSA 2. At ito'y parang pananaw na hindi opinion, no? Yung factual na nangyari. Lumabas ang tao at nagkaroon ng withdrawal of support. In both cases, lumabas ang tao, yung military hindi gumalaw. Sabi, disperse, hindi gumalaw. Pag doon naman sa EDSA 2, umakyat, nag-withdraw na kami ng support. Nandun ang tao. So very, very critical talaga ang paglabas ng taong bayan. Hindi ko, sabi nung iba, hindi kasi hindi lumalabas. Ako hindi naniniwala eh. Tingin ko pagka may isang sinabi, magkita-kita tayo at talagang organisado, lalabas eh. Ang tao para dyan. Kaya lang medyo polarized ngayon. 'Di ba? Kita naman natin na hindi magkasundo ang dilaw, ang mga makakaliwa, at kahit siyempre yung mga supposedly para talaga sa bayan, hindi sila united. Do you think it is possible na magkaroon ng ganun? Alam mo, yung hindi united is among the leaders. Yung leaders. Pero pag tinignan mo yung survey, malinaw. Malinaw eh. 'Di ba? If Inday Sara is hitting 50%, again, not to be political about it, si BBM is hitting negative 50%. Galit ang tao. Galit ang tao. Maybe among the leaders. Kaya nga sinasabi ko kaibigan ko rin na marami sa Dilaw. Pero sinasabi ko, alam mo, aabot ang punto, magkakaroon ng paghusgang kasaysayan. Kasi ang stand nila, out Inday Sara, BBM stay. Yun ang hindi ko maintindihan. Ito yung madaming kalokohan eh. Ito yung malinaw, talagang open na talagang corruption. Amongst their leaders, they have data, they have evidence na nakikita nila yung corruption kay BBM. And yet, hindi sila sumisigaw ng resign BBM. To be fair, sinasabi ko rin to kaharap ang mga kaliwa. Mas gusto ko yung stand nila. Na, sige, BBM resign, Inday Sara resign. Okay pa yan. Pero at least magkaroon tayo ng kasunduan. Si BBM dapat mag-resign. So, pag lumabas ba tao, lalabas lahat? Palagay ko. Palagay ko. Kasi, saan pa tayo abutin? Ano mangyari? Pero hindi gumagalaw ang dilaw ay dahil sa yung isa sa kanila ay di umano allegedly na-deliver ng maleta, yung isang leader nila na dating nakulong. Oo, hindi lang naman siya, 'di ba? Marami pa ring iba na-identify doon. Pero sa akin kasi bilang unfair sa akin na ang tingin mo kay Inday Sara, i-equate mo sa EJK. Huwag muna tayo magdebate ng EJK. Yes. Wala muna ng debate doon. Kung tama o mali yung kung ano ba nangyari doon dahil tagal din natin. Pero para dikit mo ang Duterte, si Inday Sara na EJK, parang mali. Kasi si Inday Sara naging mayor ng 9 na taon. Diba? For 6 years pala. Nakita niyo naman yung performance niya eh. May ganun ba siya? May nakita ba tayong ganun sa kanya? Wala naman sila sabi na may EJK si Inday Sara ng mayor. Kasi kung titignan mo yung track record niya, yan ang tingnan ninyo. Huwag ang Pangulong Duterte na nasa dahig. O ngayon, dahil sinisiraan nyo lang, dahil ayaw nyo maging Duterte ulit ang presidente, parang masyado namang atang taliwas yun. Di ba? Walang prinsipyo yung ganung paninindigan. Tapos dahil, kahit na demonyo na yung namumuno, di ba? Tanggapin na lang natin kesa ito. Dahil kalaban natin sa politika. Magnakaw ka na lang. Magnakaw na kayo na magnakaw basta hindi makaupo si BP Sara. Pero kung ano pa ang kulang kaya natin? Kasi sinabi nyo, positive si BP Sara, negative si presidente, presidente nyo. Ano pa kulang natin? Kasi parang sabi nyo, lumabas naman ng tao, yun yung dati lumabas din ng tao.
hindi naman daw sabi mo din na hindi naman nakailam ang sundalo, hindi lang sila kumarang. Lahat yan nangyayari na ngayon. Yes, Coach. Ano pa ang nangaantay natin? Kasi kailangan ang sinasabi ng mga kasundaluhan, magkaroon ng critical mass. Ano bang ibig sabihin lang ng critical mass? Umaabot sa punto na wala nang galaw yung ating lipunan. Nahinto ang negosyo, nahinto ang ekonomiya, na kailangan may gawing aksyon. Pag may inutos silang aksyon at hindi ginawa, yan na. Yan na yung sinasabi. Bakit naging EDSA ang naging sentro? Kasi ang EDSA ang daluyan ng trapiko dito sa ating sentro. Makati, Ortigas, San Juan, Mandaluyong. Pag hinarang mo yan, wala na makakapasok sa Makati, wala makakapasok sa Mandaluyong, San Juan, Ortigas. Pag nagrally ka sa Makati, hihinto lahat ng ano dyan. Pero kahit na magkaroon ka ng 5 milyon, pagpalagay mo na sa Pangasinan, walang epekto yan. Hindi magkakaroon ng, kasi pwede lang sabihin, pabayaan mo lang sila mag-rally. But a rally or a gathering, a critical mass, na dito sa Maynila, sa Makati, sa Ortigas, kung saan hihinto ang negosyo, diyan magkakaroon ng desisyon. I-disperse ba namin yan o hindi? At pag hindi gumalaw ang kasundaluhan, hindi gumalaw ang kapulisan, yan na ang magiging problema. Pero ako kung meron akong opinion na sa tingin ko parang kulang pa. May isang sektor pa sa lipunan natin ng kulang kaya hindi gumagalaw. Simbahan. Kasi kung maalala natin, di ba, nung EDSA Revolution, simbahan malaking part nung pagtawag ni Cardinal. Kasi na ako noon buhay na ako nung time na yun Nung tumawag si Cardinal Sin ng pumunta sa EDSA, doon talaga nagkaroon ng Ngayon, alam naman natin, hindi naman po lahat yung mga pari natin, kung hindi bayot, corrupt. Totoo naman, di ba? So, sa tingin ko, kailangan may isang simbahan na gumalaw. Ano sa tingin nyo dun? Oo, naniniwala ako doon. Tingin ko, hindi lang simbahan, may sektor ng negosyante, may sektor ng civil society. Pero ang naniniwala ako na dahan-dahan, naaantig na rin. Kasi nung unang rally nung simbahan, di ba, yung Trillion March, nung pangalawa, sabi nila, bawal ang BBM resign. Dapat, pwede yung Inday Sara resign. Nakita ko yung mga huminto dahil marami dyan, mga taga Quezon City, mga taga distrito ko. Nakita ko may mga t-shirt na BBM resign Nandun sila. So, alam ko na meron ng mga kaparian, at marami din ako kausap na kaparian, na kumbinsido doon sa mga nangyari. And tama ka, kailangan naman yan. Kailangan may simbahan na makita dyan, magsalita. Kasi, ano ba sabi nung ibang sa simbahan? Ayaw namin, di ba na si BBM? Titisin na namin kaysa si Inday Sara dahil sa EJK. Yan ang feeling ko unfair. Di ba? Dapat, una, i-judge nyo si Inday Sara. May 6 years siya na naging mayor, nakita niyo yung performance niya. Pangalawa, magsalitay ninyo. Ito bang taong to talagang EJK? Hindi, sabi lang kasi ganito daw, nagagalit. Nako, kung naabot nila si GMA kung paano magalit noon, ibang klase magalit. Pero hindi to yung pang-api, trabaho. Pero nagagalit. Wala namang perpektong presidente. Wala namang perpektong tao. Lahat may kainaan. Pero, ito ang nabilib ako kay Inday. Sa corruption, wala. Zero. Ba't alam ko, daming gustong tumulong, ayaw tanggapin Noon pa. Noon pa, nung vice presidential campaign niya, wala namang tinanggapan ng pera yan Pero ang daming bintang sa kanya, napakaraming bintang sa kanya na eto, katulad din lang nabawa ng confidential funds. At sinasabi mo na hindi nga siya tumatanggap ng ng tulong mula sa mga malalaking tao o ibang personalidad. So ito ba ay katulad din ng ang pananaw mo ba ay katulad din ng pananaw ng iba na ito ay malaking pamumulitika sa kanya? Alam mo, yung 125 million, and doon sa programa nakita ko yung kung paano lumabas yung issue Doon ko nalinawan. Pero, yung una nilang nilabas yung 125 million, natatawa na ako. Bakit? Buksan nyo ngayon yung COA report, makikita nyo sa Google, DPWH, 100 billion unliquidated. Yes. DOH, siguro mga 60 billion unliquidated. Tingnan nyo lahat ng department. DSWD, ilang billion? Sino tingin ninyo yung pinaka-honest na kabinete? Assume na natin. O pinaka-walang pera na ahensya. Anong tingin ninyo yung ahensya pinaka-walang pera? Buksan nyo ako report. Unliquidated. Office of the President, ang laki ng unliquidated.
na funds. Nabanggit ni Inday ito. Ilan ba? Bilyon? 4.2 ata. 4.5 Ay, yung billion. Ah, hindi. Yan yung confidential niya. Confidential. Oh, okay. Yung explanation kasi dyan, 4.5 billion yung confidential ni BBM. Pag kinumpute mo ng 365 days, that's 12 million a day. Sarap. Oh, yung kay Day sabi na 11 million, nagalit sila, di ba? 11 million. Pero kung wala namang na-deliver, itong nabanggit tong 18K na na-deliver kay BP Sara, kahit minsan, Wala. kahit donation, Wala. kahit envelope, Wala. Alam mo kung bakit wala? Kasi from day one, pinlano na nila na yariin si Inday Sara. Kaya walang pondo doon kung hindi yung pondo pang impeach kay Inday Sara, pang ganito kay Inday Sara. Yun ang nangyari. And again, magkakampi kami ni Inday Sara at ni BBM. Diba? Magkakasama yung kampanya, magkakatulong-tulong. In fact, ang usapan pa nga nun dahil si BBM ang nakapula and ako yung tumatakbo mayor, ako din ang nakapula. Yung kasama ko naman, si Winnie Castelo, ang naka-green. Parang tinatamtin din doon. But ang hindi ko matanggap nung unang ginigiban na si Inday Sara at nung lumabas na si Saldi ko, biruin mo, 125 million, isang delivery lang kay BBM, ubos. Pera kagad Yung kay Inday Sara, budget, 125 million. Ito sa kanila, pera kagad. Magkano bang isang kilong ano? Ang isang kilo daw, sabi pa ito ng mga sundalo, 1 million. Hindi, isang kilong ano? Pulburon. Ah, hindi ko na alam yan. pero kung dapat pala, isa ka sa humingi ng dispensa sa taong bayan. Dati pa. Kinampanya mo, nakahingi ka na. Humingi na akong dispensa. Patawarin na natin siguro. Hindi, pero ito, ikwento ko lang yung kwento ni BP Sara Duterte. Kung talaga siya mukhang pera at mukhang ganin sa kapangyarihan, hindi na sana siya nag-resign as DepEd Secretary. Kasi yun lang ang pumipigil sa kanya for impeachment. Dahil ang pangit nga naman daw, sabi niya, tignan, kung DepEd Secretary ako, tas i-impeach ako nung sarili kong gobyerno. Nasa administrasyon pa siya. Pero sabi niya, mas gusto niyang ma-impeach kesa, o labanan ng impeachment kesa sa tumanggap. Dahil doon pa lang nung may pinipirmahan na siya. Pinapapirma sa kanya, ayaw niya. At yun ang naging parang trigger point na impeach na natin yan kasi hindi nakikisama, hindi tumatanggap. O, yun ang matindi Ako doon. naman, sorry, ngayon ko lang kukunin yung pagkakataon. Nagpapasalamat din ako kay VP Inday doon sa pagbati niya sa Marines, no, yung mga sundalo. Tapos, yun nga, sabi niya, ba't hindi pinapaniwalaan? Kasi nagpapasalamat din ako dahil, of course, in-expect ko talaga na maraming magsalita in support of the Marines. Pero wala At least si VP Inday, nagsalita rin siya na pagtulong. No? Sabi niya, di ba, pakinggan niyo yan, imbestigahan niyo yung mga sinabi. Pero in fairness din, sinabi rin ni VP na hindi niya kilala talaga ni isa doon sa mga nagsalita. Kasi ako nga, kilala ko si VP Inday. Magmula nun, hindi ko pa siya nakikita Hindi ko siya nakakausap. So sabi, nag-uusap kami ngayon? Wala. Hindi ko siya nakakausap, hindi ko siya nakikita. At siguro sa sitwasyon ngayon, ako pa iiwas muna sa kanya. Kasi baka pagbintangan pa siya Di ba? Oo. Pero ito pong si Gutesa at itong 18 na Marines, nagpang-abot ba sila sa trabaho? Yes. Kay Saldico po? Yes. Magkakasama talaga sila? Magkakasama sila. Si Gutesa, may kanya-kanya. May iba 7 taon, 8 taon, may iba recently lang. I think si Gutesa mga 2 years ata siya. Oh. May idea po kayo kung nasaan si Gutesa ngayon? Wala akong idea, pero sana, no? Kasi nung nagsalta si Saldico, bigla siyang nawala, inipit. So, yun nga, nag-appeal na ka ako Sinabi ko nga, napapirman nyo na. Nag-retract Sabi ni Sergeant Gutesa dun sa pinirmahan niya, ino-offeran ako ni Marcoleta at ni Defensor ng pera para sabihin yung mga sinabi ko. At pangalawa, sabi niya, walang katotohanan nag-deliver ako kay Speaker Martin Romualdez. So, binidyo pa. So, sabi ko, okay na, nagawa nyo na Pakawalan nyo na yung tao. Huwag nyo nang gipitin. Ngayon, na lumabas yung 18, hindi ko lang alam. Ang sana, dasal ko, huwag nila saktan. Kasi, ang bigat kay Gutesa, siya yung nauna Diba? Sobrang grabe yung una niyang labas. Tsaka tumugma lahat kung yung sinabi ni Gutesa, tumugma sa sinabi ni Saldico. Yung sinabi ni Saldico, tumugma sa sinabi ni Gutesa. At ngayon, tumutugma naman sa 18 Marines. Kaya parang, masasabi mo talaga na, kaya hindi maiwasan ng taong bayan na maniniwala talaga sila sa sinasabi ng 18 Marines. Kasi halos iisa lang ang sinasabi, walang dagdag, walang bawas. Alam mo, sabi nila, di ba, nagsisinungaling at pera-pera. Ako may kausap, nag-offer.
No limit. Sino no yan, limit. Kong? Ayoko na sabihin eh. No limit. Kung baka pwede mong pakausap kay Sir Jack. Ako nakakausap ko. Kailangan ko kasi bibili ako ng bagong mukha eh. Ngayon lang eh. Hindi, hindi, ganito na lang. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa Tuesday sa kanila. Okay. Sa NBI. Kakagaling ko lang ko. Tinuluyan naman. Parang isahan lang. Pero kung kanina pa ako nakukulit ng sauna ko eh. May mapapagod sa ulo ko. Kung ano man sinabi mo kanina na kung kompleto na yung tao sa EDSA, puno na ng tao. Pag hindi kumilos ang Army at PNP, ano sinabi mo tapos na? Ano yun? Ano yun? Parang mangyari Hindi doon ba yung parang makakaroon na ng martial law? Ay, hindi. Kabaliktaran. Ang mangyari doon, Kasi pag hindi ko, ang nasa isip ko, pag hindi sila gumalaw, ano yun? pag hindi sila gumalaw, withdrawal of support na yun. Ganun. Akala ko pag hindi sila gumalaw, hayaan lang nila. Parang, hayaan nila. Parang, Pagka sinabi, disperse niya yan kasi wala. Yung bansa, yung ekonomiya na apektuhan, walang gumagalaw. I-disperse niya yan. Hindi dinisperse. hindi support. okay, okay. Oo. Pero sa tingin nyo, siyempre, di ba, kita natin may gera pa na nagaganap. Tapos next week, palaki ang presyo ng gas, which is Ayun na. papalo din ng inflation yan. So, sa tingin nyo, sa tindi ng kahirapan ng ganyan, yung mga tao, may isip pa na magreklamo sa gobyerno at punta sa kalsada? O pwede namang talagang lalo pa silang pupunta? Ako tingin ko, kasi di ba, siguro nakikita na naman ng lahat through social media, through lahat, na may gera talaga. At tingin ko naman nababasa nila talaga apektado lahat. Pero ang nakikita rin ng tao, pagka hindi gumagalaw yung gobyerno mo. Kasi di ba, dapat ang immediate the response was, ayusin ka agad na saan ang evacuation ng mga tao ko? Saan ko dadalhin yung nandito sa Dubai, sa Qatar, sa iba't ibang, sa Saudi, kung ano man, yung mga apektadong bansa. Ano yung evacuation plan natin? Saan natin sila dadalhin? Paano natin i-repatriate yung mga taong to? Walang narinig eh. Pero, Alam mo na umabot ako sa ganyang sitwasyon na kami. Inabot namin yan ng panahon ng Pangulong GMA. oh, Hindi naman ako sa nagmamagaling na nagkikwento lang na dapat ganito. Nangyari na eh. Si General Simato was that time yung pinag-ayos namin ng problema. oh, Hindi ko ma-recall kung anong kera yon. Pero buo yung kwento namin eh. Buo yung kwento namin na magmula dito, ilalabas yung mga tao sa lugar na to, papapuntahin yung Philippine Airlines, papapuntahin yung C-130, ito yung gagawin namin, at pinresent namin sa taong bayan yun. Ito ang mangyari, ito ang hotline. Ano nangyayari? Dahil nga rin sa social media, nakikita ko naman sa social media, tumatawag sa embassy, wala pa hong plano. Di ba? Tumatawag yung mga Pilipino, ano hong mangyari? Ay, wala pa hong plano. Di ba dapat immediate? Hindi naman ngayon lang to nangyari. Alam na natin mangyayari to eh. reaction na po dun sa ano, may mga government workers daw na na-stranded doon na hindi, walang paintulot ng DILG. Tapos, ano po reaction nyo doon sa wala pang ang tulong na natatanggap ang ating mga kababayan sa Middle East tapos nagpa-party-party sa Malacanang? Oh, well, una, sagutin ko muna doon sa government workers na hindi allowed. Yan din nakita ko. Kasi, makakauwi sila eh. Di ba sabi walang eroplanong makalipad? Yun. Biglang makakauwi. So, pwede pala. Pero parang ang akin lang is, whatever is ano man yung posibilidad, may game plan. Yes. At ipakita sa tao. Ito ang game plan natin. Ang mga nandito sa bansang to, dito kayo, ito yung pwede natin gawin. Ito, dito kayo, ito yung gagawin natin. At lahat ng embahada, alam kung ano yung game plan na yun. Diba? Zoom tayo. Ambassador ganito, consul ganyan, ito yung game plan. OWA, DMW, Department of Migrant Workers, ito yung gagawin natin. Full mobilization. Buo ang plano. Pagdating sa presyo dito, di ba? Nakita ko yung sagot eh. Sabi ng sagot, hindi pa naman tataas ang presyo kasi baka sana tapos na doon para yung presyo hindi apektado. Di ba dapat? Ito ang problema. Tataas ang presyo ng kuryente. Tataas ang presyo ng mga produkto. Ito yung supply natin. Dito yung ganito. Ito yung buo, DTI. Ano mangyayari sa mga produkto natin? Customs. Di ba? Anong mangyayari? Kumbaga, again, holistic yung plano. Ibuo natin at ilatag sa tao. Ito yung mangyayari. Hindi... May direksyon no? May direksyon sana. Ngayon po, parang blinded sila kung Balik ko lang yung kaninang nabanggit ninyo na may... Sorry ba ito? Pag tinanong mo ang presidente, di ba? O paano yung presyo? At ang sagot sa'yo is, sandali lang kasi
depende yan, gano'ng katagal ang gera. Pag nahinto naman mas mabilis, wala na. Kasi habang nagigera pa naman doon at nahinto ka agad, papunta pa rin dito yung produkto, baka pagdating dito, wala na bago na presyo. Ikaw ba magkakaroon ng kumpiyansa? Bilib nga ako sa iyo, Kong Mike eh. Kasi narinig ko yung interview na yan. Hindi ko naintindihan yung sagot niya. Buti ko naintindihan mo. Naintindihan ko. Yes, wala. Hindi ko, ang nabanggit nyo kanina, may sumubok sa inyo mag-alok ng name the price, di ba? Tapos, eto bang mga sundalo, walang sumusubok sa kanila ngayon na para bumaligtad? Kasi, kung nasabi nyo yung kay Gutesa, ginanon eh. Ngayon ba, wala pang nag-a-attempt sa kanila? Alam mo, itong mga sundalo, magagaling talaga tong operatiba, sabihin na natin. Basta pag may sinabi akong lugar, well, at least itong nakaraan, sabi ko, dito, may gagawin kayong isang programa. Sir, wag dyan, hotspot yan. Diba? Katulad nangyari sa Valle Verde Country Club, sabi nila, umalis na tayo, mainit na sir, napapaliburan na tayo. Pakiramdam mo nga, Gere, napapaligiran na tayo. Ba't ko nabanggit yun? After nila magkaisa, mag-usap-usap, ito gagawin natin, lalabas tayo, pipirma tayo, pinatay yung mga cellphone, nagbago ng mga lahat. So, hindi sila makukontak. Pero, meron pa bang dagdag daw ng mga lalabas pa, aside from the 18? Kinukot ko na kasi Attorney Matibag na mismo eh. Sabi niya may mga lalabas pa. Ayoko na magsabi pa na manggaling sa... Although nagsalita na ako tungkol dyan, pero mas gusto ko na sundan yung sinabi niya. Kung mabalik ko lang din doon, follow-up question lang doon sa nag-o-offer sa inyo. Ano ba to? Nasa gobyerno po ba to? Clue lang ng konti. Hindi, ano to? Hindi lang siguro isa, dalawa o tatlong taong nakausap ko na ganyan. Oh, no Kasi limit. ang daming pangalan eh. Mahilig bang bumulong to? Uy, Mahilig bumulong. Napanood nyo ba yung interview ni BP? Ay, oo. Mahilig bumulong? Oo. Napanood ko. Tsaka natatawa ako kay BP eh, kasi parang, alam mo, kasama ko naman siya ng kampanya. May ganun pala siya, no, yung sabi niya, ay, patay mali siya na lang ako. Pinag-uusapan yung hipon, pinag-uusapan niya gila. Parang, di ba parang yung pala conscious pala siya doon. Hindi ko akalain na conscious pala. Sabi niya, walang kwenta yung pinag-uusapan. Sabi niya, di ba? Ano din si BP? Matinik din. Kung si Saldi ko ba na-contact yung pa nito? Lalabas pa ba siya? Dahil lalong-lalo na ngayon na may dumagdag na naman itong 18 Marines, yung mga tauhan niya dati. Oo, Kong, biglang nawala eh. Nawala. Yes. Nung mag-usap kami sa impeachment, ang sabi niya, kung pagbibigyan nila ako sa impeachment, lalabas ako. Ngayon, ang aking pananaw dito, kailangan talaga siya lumabas. Kailangan niya talaga sabihin yung katotohanan tungkol dito dahil siya nagsimula nito eh. Siya yung nagsalita dito at mga tao niya to. Yung pakiramdam ninyo, naintindihan ko. Kasi nga naman, no? Sabi ng gobyerno, papa-aresto ka namin. Ang tagal na. Diba? Tapos siya naman nanahimik. Ano na ba? Marso na. Sabi na noon, may makukulong ng Christmas. Hanggang ngayon, wala. Yung mga lumabas, Bernardo, Alcantara, Trigib, state witness eh. Wala nang kaso, malaya. Walang problema. May napakulong sila kung si Senator Bong. Ayun, si Senator Bong lang. Oh. Susunod na tayo ko. Ramdam ko tayo Speaking of kulong, alam naman natin mabigat at banggain itong administrasyon ni Marcos. Kayo ba handang harapin ang kung anumang ipaparusa sa inyo? Alam mo ba nung congressman ako, 25 years ago, ang impeachment nun kay Erap, ang anak ko nun dalawa pa lang eh. Ganito rin, sinusundan ako, bahay ko, tinitingnan lahat-lahat. Siguro dahil bata ko, ang isip ko, kung ano man mangyari, nandyan yung asawa ko, nandyan yung ama ko, no? Nandyan yung tatay ko, mahalagaan yung mga bata. Eto ang tagal kong inisip eh. Ang diferensya naman, ngayon, graduate na o pag-graduate na yung mga anak ko. At sabi ko nga, aabot na ako sa edad na senior citizen. Ngayon ka ba mananahimik na nakita mo, sa tagal mo na sa politika, yung ganitong sindikato ng pagnanakaw? Ngayon ka ba magpipikit mata, nakitang-kita mo yung organisadong pagnanakaw sa pondo ng bansa? Ang hirap eh. And in fact, nag-usap kami mag-asawa kay Gutesa pa lang. Sabi ko noon, pag lumabas to si Gutesa, baka abutan ako ng kwento. Kasi nga, ako nagpakilala kay Senator Marcoleta eh. Sabi ng wife ko, sabi niya, ito yung para tama sa bansa eh. So, nung magdesisyon ako noon, kinausap ko lahat ng mga anak ko. Ito yung mangyayari, at ang katunayan, nag-resign ako sa lahat ng kumpanya. Bumitaw ako sa lahat ng kung ano mang interest ko sa mga kumpanya. Dahil alam ko, maaaring may mangyari sa akin, may mangyari sa mga negosyo, na lalayo na ako dyan.
May interest ba ako sa politika? Madalas ko wala. Ang endgame nating lahat, pag tinatanong ng mga tao kala nila, o sige, pagka ganito ito siguro yung, di ba yung mga iba kung mag-isip kabinete, o takbo ako dito. Sabi ko, hindi. Ang isipin ninyo, itong nangyari sa bansa natin, kailangan natin itama. Nagkwentuhan kami ng sundalo. Sabi niya, sir, saan kaya tayo aabot? Sabi nung isang nagkwentuhan kami, kumisa kakape, kwentuhan. Alam mo, sabi ko, Sarge, ang ipagmalaki mo sa pagiging sundalo mo, hindi lang dahil nagsilbi ka, pero ngayong retirado ka na, darating sa ang apo mo sa sitwasyon na mababasa ang pangalan ng lolo nila. Na ikaw tumindig sa tama, ikaw nagmatapang, tumapang ka na gawin yung tamang gawin, na talagang hindi ka natakot. Hindi ka nagtumahimik, hindi ka nagpatakot sa kanila. Alam mo, yung sundalo tumingin, sabi, tama sir. Ganun talaga eh. Kailangan tayo, katulad ninyo, naninindigan sa tama. Bago po tayo magtapos, ito yung tanong ng mga netizen natin. Kung gusto nilang sumuporta dito sa mga sundalo, ano ba ang pwede daw nilang gawin? Alam nyo, napakarami ho. Napakarami. Okay. Unang-una, syempre, katulad nung nangyari kay Gutesa, iniiwasan namin. Kaya talagang mabigat yung pagkilos para maitago yung mga pamilya. Yung mga pang-araw-araw lang nila. Kasi magkakasama po sila eh. Talagang sinabi ng mga sundalo, kung mamamatay sila sabay-sabay, sama-sama. Mga Marines, ganyan mag-isip eh. So, hindi ko lang banal kung paano, pero may nagsabi sa akin, sabi niya magtatayo ako ng GoFundMe para sa mga sundalo. Sabi ko, napakaganda po niya, sige tulungan niyo po kami. Tapos may mga iba naman, sabi magpapadala ng tulong. Mga grocery ba? Kung anong kailangan lang. Sabi ko, salamat po. Siguro, ayun ko, kung papayag kayo idaan namin, kung hindi naman sa programang to, kung saan man. Para lang kung anong tulong na ibibigay nila in kind, ibigay po nila sa sundalo. Ayun. So, meron pa ba kayong tanong bago magbigay ng last message si Kong? Sana huwag kang magsasawa nito Ay, gusto mo na, ikaw na. Oo. Alam niyo naman, hindi lang ako... Kakakamay ako Oo. Nung pinag-uusapan namin araw-araw sa buhay, yung kayo nakakasagot Para nasa iyo ang lahat Yung content namin, sabi niyo po sa YouTube, parang sa'yo lang galing lahat na yun Yung sagot na gusto namin malaman Ang galing mo, kamay, huwag ka susuko Hindi ako susuko. Alam niyo naman, ako ay fan ng Banateros noon pa man. Uy, no? thank you. At itong Vox Populi. Yes, kamay yung ako mo, nung nakalive ko tayo, naka-zoom, kaya zoom. Oo. Pag nakulam ako, sama ka. Pag nakulam ka, hindi ako kasama. Mahala ko. Tama. Yun ang hindi ko naintindihan, yung hindi ko nasama. Tama. Kaya medyo lumapit ako eh. Ayun. Oo. Maniwala ko na malinaw, Malinaw na kamay. Alam mo kung ba't nakakatuwa ang programa ninyo? Kasi, kayo lang yung tuloy-tuloy na talagang fair, walang bias, no? Hindi natatakot. Lalo sa higit sa lahat, hindi natatakot. Kaya yun ang maganda kasi nga, kung titingnan mo nung lumabas yung mga sundalo, yung mga mali, wala eh. Yung mainstream, namatay eh. Tapos buti na lang, later on, bumawi naman. Pero yun, kailangan natin ng ganitong klaseng programa. Yung totohanan ng lalaban. Katulad ng mga marino na sundalo, hindi rin natatakot. Si Sir Jack lang, medyo, nangiiwan to eh. Nangiiwan to pag ako Busy pa yung media kay Ann Curtis na issue Hanggang ngayon, yung pa rin pinag-uusapan nila, busy pa sila Oo doon. nga eh. Pero mga kababayan, mga nanonood sa atin, ingat din po tayo ha. Hindi po kami magpo-post ng kahit na anong GCash number dyan. Pag may nag-post dyan at sinasabing magpadala, scam po yan. Okay? Wala po. Kung meron man kaming i-post dito ay hindi ho yan dyan lang sa comment section. So wala po official na GCash number ang kahit sino man sa amin na para ipadala nyo. Gagawa ho tayo ng paraan siguro. Mga maybe sa magkaroon ng pagtitipon na doon nyo dadalhin. Pwede ho yun. Ganon. Para maiwas lang tayo sa scam. Marami pa naman ngayong scammer dahil naghihirap ang Pilipinas. Okay, so last message na, Kong Mike, sa ating mga kababayan na gustong sumuporta sa inyo at sa mga kababayan nating mga medyo may duda pa. Sa lahat po ng ating mga kababayan, alam nyo ang katunayan, siguro napunta lang ako sa ganitong sitwasyon kasi pagka tinignan ko ho yung mga lumalabas na mga issue, mga lumalabas na mga usapin, parang lahat nasangkot eh. Lahat nagkaroon ng problema. Kongreso, Senado, hindi ko naman nila lahat, pero parang nagkaroon ng institutional problem. Kaya ho siguro nagkaroon ng puwang na kailangan may magsalita rin doon sa mga nangyayari. At totohanan naman ho, itong mga lumalabas na mga issue ng nakawan, ibang klase na.
hindi naman to nanggaling sa akin lang eh. Kahit nung si Senator Ping, di ba sabi niya, yung delivery ng pera, sabi niya, 8 billion kay Trigib yan, at saka kay ES yan, at saka kay Pangandaman, at kay Adrian Bersamin. Mismo siya, nagsabi na nung 8 billion. So, yun pa lang may problema na makikita mo at pinagdugtong-dugtong mo, talagang makikita mo yung sistematikong korupsyon dito sa ating bansa. Kaya po yung mga kababayan po natin, pagbasin din nyo, tingnan ninyo yung mga issue. Bakit po ako nang-involve? Si Sergeant Cotesa sundalo. Hindi yan kumita ng pera. Sinasabi niya yung delivery nila ng pera. Tauhan no yan. At yan po yung sundalo nagsilbi na yan sa bansa, nais niyang ibigay yung kanyang buhay o willing siyang ibigay yung buhay niya sa bansa natin. At sinabi niya yung mga delivery ng pera. Ngayon, 18 sundalo pa ang lumabas. Na makita mo, sinasabi nila, nag-deliver kami kay Presidente Marcos, nag-deliver kami kay Speaker Martin Romualdez, nag-deliver kami kay Sandro Marcos, na itong mga taong to, itinataya yung sarili nila na wala naman silang pakinabang. Again, hindi po yan mga kontraktor, hindi po yan mga DPWH. Nagsasalita yan para sa bansa. So, yan po yung bigyan natin ng suporta. Wag na ho ako, wag si Sara Duterte, wag si Attorney Baligod. Pakinggan ninyo itong mga sundalong to. Pakinggan ninyo yung sinasabi nila at ikumpara ninyo sa salita ng mga tinuturo nila at yung mga sinasabi nilang tumanggap ng pera ng gobyerno. Yung pera pong yun, pera nyo yun. Hindi naman pera ng nisaldi ko yun. Yung po'y buwis na binabayad ninyo na dapat nagamit sa kalusugan, nagamit sa edukasyon, nagamit sa subway na naistana natin. Kaya po, sa inyo po lahat, tuloy ho tayo, magmasid po tayo at kumilos tayo para naman maitama natin yung nangyari sa bansang Pilipinas. Maraming salamat, Kong Mike. At dito nagtatapos ang episode ngayong araw ng Vox Populi, ang programang daluyan ng tunay na boses ng bayan. Abangan ang susunod na episode sa susunod na Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, dito lang sa SMNI. Vox Populi, ang boses ng bayan. Sa bawat sulok ng bansa, may kwento, may boses na nais marinig. Ito ang programang nagbibigay daan sa mga tinig na madalas ay hindi naririnig. Sa bawat usapan, sa bawat opinyon, ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mamamayan. Sa panahon ng ingay at kalituhan, may mga tinig na kailangang pakinggan. Ang espasyo ng bayan, ang entabladong walang kinakatakutan. Vox Populi, ang boses ng bayan.